Biyeros, handa na ba ang buong katawan nyo? Kung handa na yung mga kasamahan ko, pwede na kami mag-feature pa ng masungit. Dahil yun talaga yung trabaho namin. Sungit na ang mga itsura nila. Pero fight na fight. Yung hindi lang binti at braso ang mapapalaban, kundi pati tiyan. This is my first time to feature this local delicacy. Para mas masaya ang gala, magsama ng biherong go lang ng go. Volleyball? Super easy. Challenge accepted! Hoy! Ang liit naman pala ng bola, no? Okay, sige! Let's go! Ang bigat. Hoy, may buhawi! Hoy, may bato! Uy, gusto niyo nang sumama, no? Kung di lang lahat, tara sa Adventure Hotspot ng Luzon. Ang probinsya ng Rizal. First game to eh. Muna, hindi ko pa masukat kung gaano kalupit ka bilang competitor. Ayoko na lang magmayabang. Pero, tara, pisa na natin. Bato, pick! Namo, sabi ko na bato lagi. Mag-iisip lang ako. Mag-isip ka. Okay. Okay, ready? Bato, pick! Tingnan mo! Ang galing! Tingnan mo! Bakit ka nagigil? Bato, pick! hindi ka na champion. Kung pipili ka pala ng isa. Anong isa? 5! 5? 5? Ano ba? Kasukada tao! Oo, kaya nga relax ka lang. Pacing. Alam mo lahat ng energy ko Oh. para sa 5 tao. Okay lang. Pacing. Matututo ka. Bata ka pa. Pagtanda mo, malalaman mo na. Relax. Hi. Relax. Oh. Kuya Daniel! Kuya Daniel. Okay. Kuya Daniel! Oo. Sa akin siya! Okay. Si Kuya Daniel! Joe Mikes. Sa'yo na yan! Sa'yo na yan! Go! Sa'yo na yan! Bato, pick! Ay, shucks. Ano? Taas ah. Pacing. Pacing. Pinapalo ko lang yung energy. Go, mamili ka na. Okay. Ang unang laro, Giant Volleyball mga biyero. Okay, so welcome to Giant Volleyball. So since ganito kalaki yung bola natin, ang safety rules po dito ay yung pagsaserve at pagre-receive ng bola ay parehong way lang. So kailangan both hands above the head and open palm lang tayo lagi. Walang magko-close ng kamay, wag ding maggaganto, okay? Meron pa rin tayong outside, pero wala ditong number of bounces na required. Wala din tayo ditong net ball. So yung bola natin, as long as hindi nadadrop sa ground, ay good ball pa din. Presenting Team Drew versus Team Kiray. Sino kaya ang unang makakapuntos sa Giant Volleyball game? Nice one! Nice receive! Ako yung tagapayo. Wala ako magagawa, hindi ko abot. Go! Hindi pa ako nakakatulong yan. Pinapahabol lang namin kayo para may konting challenge. Nyo eh. So, mapapadpad kayo dito. Siyempre, ito just really an example ko ng ginawa namin. But if you really have successful planning, teamwork, actually, if you work together, at hindi katulad ng team nila, it's 4 against 5, pero nanalo pa rin kayo. Hindi kasi kuya, alam mo,
Nananaig talaga yung magaling sa hindi. Okay, bye! Masyado palang palaban itong si Kiray. Daan muna ako sa kung saan akyatan ng labanan. Kasama ang BND team. Joms, malapit na ba tayo? Malapit ako sa orientation. After nun, doon pala magsa-start yung 4 hours? Hindi, doon lang din ako hanggang sa orientation. Sis, ano, malamig pa ba? Opo. Yung lamig galing na sa pawis. Isang conservation area ang Masungi Geo Reserve na nangangalaga sa mga puno, rock formations, mga hayop at iba pang yamang likas dito. Napapalaganap nila ang layuning ito sa pamamagitan ng guided tours tulad ng sinamahan namin. Handa na po ba tayo magsimula? Handa na po. Sige. Sa ating paglalakad, medyo may ilang parte ng step na medyo basa. Tansyahin po natin yung ating pag-apak. May mga sapatos kasi na madulas talaga sa bato. Opo. Dito po tayo. Start po tayo ng 9:16. Yung medyo malaking hakbang po dito sa malalaking butas. Okay po. Yung medyo maliit na hakbang dito, kaya ito may pagkakaiba. Pero kung saan po kayo komportabling umapak, doon na lang po tayo. Sige po. Kung hindi naman talaga kaya, wala namang pipilitan, may alternatibong daan, katulad ng dinaanan nila kanina. Sa ngayon, kalahati ng sapatos o sandals ay nasa gitna, tapos kapit po. Kapit. Ilang minuto na lang, mararating na ang sapot ni Rick. Ipinangalan ito kay Rick na isa ring park ranger dito sa Masungi. Habang naglalakad daw doon si Rick, sinundan niya ang amoy ng bulaklak na kung tawagin ay misterya. At napadpad siya sa lugar na ito. Siya rin ang isa sa mga gumawa ng sapot. Salamat, Kuya Rick! Mula sa sapot, ang susunod na pupuntahan ang tinatawag nilang patak at tatay. So as you can see, we are resting peacefully sa isa sa mga maraming resting areas. Ngayon, paakyat kami ng tinatawag nilang tatay. And 550 meters above sea level tayo ngayon. I think yung tatay ay 600. 600. So we have 50 meters left paakyat. Jamaica, ang aming researcher. Kamusta naman? Go po! So, nandito tayo ngayon sa tinatawag nilang patak. Approaching itong patak, akala mo cable car. Apparently, original plan was for them to put up a tree house, pero walang malaking puno. So, ginawa na lang nilang air house. So, this cottage is shaped like a raindrop, kaya tawag nila ay patak. Very nice view, 360-degree view. And but this is not our, of course, this is not our end location. Meron pa tayong kailangan puntahan pa. Okay, on to tatay. Akyat, lakad, tawid. Hindi rin ito pwede sa may fear of heights. Makarating kaya ang BND team? Nature feels na tuluyan? Pwede yan. So we have 3 accommodations. Yung Alitap-Tap Cottage, the base price of that is 12,000. That's good for 6 persons. And then for every additional person, 750. Maximum of 20 guests siya. And then for the Kubo Tiny Home, 6,500 yung base price niya, good for 4 people. Tapos 750 for every additional guest, maximum of 8 persons. Tapos yung jeepney camper naman, 5,500 yung base price for 2 people. Tapos 750 for every additional guest, maximum of 5 guests. Meron din kaming malaking pool na for all of our guests to use and enjoy. And then sa jeepney camper naman, meron siyang sarili niyang bonfire area. Tapos meron din siyang dipping pool for kids. We don't charge corkage if you want to bring food. Sa drinks lang, we have a corkage of 1,000 if you're gonna bring any drinks.
Pero fully refundable po yan pag uwi niyo po yung mga basyo, yung mga empty bottles, mga empty cans, and the plastic bottles. Aba, pasok yan sa pagiging responsible biyahero. Yan. Roll mo yung GoPro. Oo, niroroll na ko yan. Para mas exciting ang biyahe, sama-sama tayong mag-hiking guys. BYBND pa rin ba? Pero hindi pa rito natatapos ang mga sorpresa ng masungi. Ay, ang ganda! After ng pababa, gamit-gamit yung net, makikita mo na may mga bat signs. So, nakasulat nga doon, Yungib. Yungib ni Ruben. Yungib ni Ruben. Ruben, yung kung sino mang nakakita na ito. At ang unang ma-experience mo ay maaamoy mo kagad yung bango ah. Ilang-ilang oil. Yun yung ilang-ilang oil. Apparently, kasi normally, di ba kapag pupasok tayo sa mga kuweba na may mga bats, maamoy natin yung very, very pungent na ihi at yung bat poop just a few seconds or coming into this cave. Galing, well lit, may mga kandila, tapos nun meron tayo ditong parang wishing well. oh, wishing well. Nagkabit tayo nito kasi yung kapag umuulan, sir, yung galing sa tubig sa taas, dito yung babaksak. Pag napuno siya, tapon tubig niya siya doon naman sa kabila. Yun ang purpose po niyan. Ang galing. Konting lakad. At akyat pa, mararating na rin ang tuktok ng tinatawag nilang tatay. So nakakita na tayo dito ngayon sa Tatay Peak. It took us 2 hours. But the thing is kasi it's not your normal hike wherein, di ba kung minsan kapag fini-feature natin yung mga bundok, ka-hike tayo, yeah, may mga resting areas, pero normally wala tayong guide that will actually explain everything, you know, from the history and what their primary objectives for the place are. So, ito kasi, dama mo, malaking bahagi yung Sierra Madre pagdating sa, I guess, kapakanan ng tao sa Metro Manila kung bakit importante na ma-preserve tong area na to. Level of difficulty, I think kaya naman ng average Joe. Mainly because maraming pahingahan. Feeling ko kaya ng nanay ko to 75 years old eh. May iba't bang trail sa Masungi. Ang sinubukan ng biyahe ni Drew Team, tinatawag na Discovery Trail. Magbayad lang ng 1,500 pesos per person tuwing weekday. May minimum na 7 to 14 members ang pwede sa isang tour. Pero biyeros, hindi pa sa tatay natatapos ang trail na ito ha. Kulang kasi kami sa oras kaya hindi na namin napuntahan ang iba pang highlights ng trail. Sa hinaba-haba ng nilakad, inakyat, binaba at ginapang natin, may inihanda naman silang pamawi ng pagod. There are 3 available trails. One is the Discovery Trail kung saan tayo pumunta, na-experience. It's usually 3 to 4 hours. At sa 3 to 4 hours na yun, yung pagkain ay snacks. Katulad nito, may saba at may cinnamon na feeling ko matamis yan. Okay, wait, very warm pa. Uy, sarap. Matamis. Dip natin ah. Uy, wow. Good combination. At the same time, pwede kayong pumili sa sandwich at sa palaman na ino-offer nila, which is tuna or chicken. At may pipino din. Now, kung pipili nyo naman yung longer trail, which is the Legacy Trail, it will take you about 5 to 6 hours. Now, you have 3 choices. You have fish, vegetarian, and chicken. Malalaman mo kung chicken dahil may itlog na maalat. This is for vegetarian
tourists. You have your tofu, you have your eggplant, you have your kangkong, tomato, and then, syempre, may fried rice. Fish na binalot. So, you've got your fish. Parang may gata yata to eh. Tapos meron kang kangkong na may bagoong. Now, the third trail is the picnic garden. Yung picnic garden, pwedeng for all ages. And I gotta tell you, tingnan nyo pa lang yung CR nyo, yung babayaran yung 1.5 during weekdays and 1.8 during weekends. Sulit na. So, but I highly recommend you guys book during the weekdays para hindi masyado maraming tao. Dito naman sa Daraitan, mukhang may kailangan munang gawin bago tayo makakain. We promote local delicacy food ng Barangay Daraitan po. Kung tawagin po namin ay bayuko or local mountain snail. Usually po siyang nakukuha po sa mga forest. Ang kinakain lang po nito ay dahon at mga halaman po. Mahirap po siya makita sa kulay po niya kasi kakulay po siya ng tuyong dahon po. Ganito po, sir. Kahit na basa-basa po siya, buhay po yan, sir. Nasa loob po yung kanyang laman. Hindi po siya lumalabas po pag araw. Gabi po siya lumalabas. Dahil walang inaatrasan ng BND team. Sige nga, Jeff, pakitaan mo nga si Kuya. Kuya, dahil magaling ka na dyan, susubukan ko muna humanap mag-isa. Okay, sige, ha? Sige, sir. Kung wala po kayong nahuli, wala po tayong mauulam. Gutom. Gutom po na. Sabi ni Kuya, ito yung dahon, makintab. Ayun, may makintab. Ayan o, makintab, posibleng laway. Ito yung dahon. O, di ba? Napakaswerte ko. Unang kuha ko kagad, no? Ha. Kuya, nakakuha na ako, kuya. Kala ko ba mahirap kunin ito? Bilis eh, oh. Ayos na po yan, sir. May laman ba? Patay na, sir. Wala na. Patay ba? So, Maghanap ulit tayo, sir, ng bago. patay tayong dalawa niya, wala tayong ulam. Oh, no! Halika na nga, ikaw na lamang uli. Halika tayo. Taruan mo ko. Ay nako, Jeff. Iluto na nga yung mga nahuli ni Kuya Wilben. Kailangan munang pakuluan sa asin at luya ang bayuko para maging malinis ang laman nito. Kapag napalamig na ang pinakuluang bayuko, makukuha na ang laman nito mula sa shell. Pagdating naman po sa health benefits po nung bayuko, mayaman po ito sa protina. Mas mataas po ang protein content ng snail na to compare sa pork and beef. Ang pinagkaiba nga lang po, mas mababa ang fat content ng bayuko. Kami po yung kauna-unahang nag-serve o naghain po nito sa mga turista. Everyday po siyang available sa amin. Meron po kaming sisig bayuko, kalderetang bayuko, and ginataang bayuko. For 170 po, kasya na po siya sa 2 tao hanggang 3 po. I think for me, this is my first time to feature this local delicacy. Ang bayuko, ang tawag dito, isa siyang snail. Ito actually, this is a live one. Ito yung meat niya. Ito ay sisig, ito ay kaldereta, at ito ay ginataang bayuko. Now, ano nga ba ang magiging texture ng bayuko? One way to find out. Madali. Parang may kalasa itong bayuko. Pero ayoko pang sabihin. Mamaya na. Indoor adventure? Meron din sa Rizal niyan. For 475 pesos kapag weekdays at 570 pesos naman kapag weekends, pwede ka nang mag-ala race car driver for 10 minutes. Representing Behind Drew. On your mark, get set, go!
halatang nag-enjoy sila, no? Last lap, guys! Back up na po. May reklamo po ako, reckless driver po siya. Namamangga po siya. Akala nyo paikot-ikot lang sila? May scoring yan. Parang totoong karera talaga. Siyempre dapat may awarding ceremony. Ayos na. Hindi nyo na kailangan magkarera papunta sa malapit na kainan dahil sa taas ng racetrack ay may cafe. Dito may pasta dishes. At meron din iba't ibang bread and rice dishes. At syempre, kape. Unahan na lang sa pag-ubos. Sa adventure natin ngayon sa Rizal, kasama bilang guest correspondent ang parang di naubusan ng energy na si Kiray Celis. At akala nyo ba, ubus na ang pag-game sa amin? Aba, may huling hirit pa. Foosball time! Ang foosball, parang soccer na nilalaro sa mesa. Pero dito, life-size ng laro dahil ang mga pwesto namin kagaya lang din ng isang foosball table. Dagdag na challenge pa ang putikan. Kahawak tayo sa pipe at hahabulin natin yung bola. Bawal po tayong kumapit dito sa bakal. Ang unang makapuntos ng tatlo ang siyang mananalo. 3, 2, 1, go! Unang sipa! Nga! Practice lang! Sige kuya, ibigay mo! Goal! 1 point for Team Drew! Sinipa ni ate. Oh no! Kiray! Naligo ng putik! Kiray! Bigay na bigay! Goal! Ibigay ang 1 point sa Team Kiray. Mukhang gustong matapos agad ng Team Kiray. Tay, siniba! Isa bang puntosan, Team Kiray? Eto na, mukhang swerte na. Ay suswali! Nagkakasipa na. G ang Team Drew. Ito na ba? Agoy! Get me, Jamaica! CJ, ang BND online content producer. Itodo mo na! Pasok! 2 points for Team Drew! It's a tie mga biheros! Dikit na dikit ang laban, parang putik lang. Bola ang sipain nyo, uy, hindi kalaban. Ito na, sinipa na. Pasok yan! 3 points for Team Kiray. Dahil dyan, ikaw munang babiyahe. Bilang premyo, sa kailan dapat? So dahil nanalo ako sa lahat ng mga palaro versus Kuya Drew, so ito yung binugbod nila na may tapa, may egg at saka may lumpia. Pero sabi nila sa akin, i-challenge daw. So ito na yun, yung challenge na to. Okay, let's go. Kaya-kaya ko to. No problem. Sakto to kasi talagang napagod ako. Binigay ko yung best ko, naputikan ako. Dinala ko yung bola na mabigat and akala ko naman binuwad ko talaga ang bola. Okay, to try natin. Yes, ma'am. Good afternoon po. Here's your Fiesta a la BNK po, ma'am. Ito po talaga yung order niyo, ma'am. Thank you po. Ako umorder. Sino nagsabi? Oh no! So, yan yung challenge. Ang galing. Amazing. Okay, sige, kaya natin to. Ako mag-isa. Crispy pata ba to? Nabuo? Oh my God. Ma'am, meron pa. Ito pa. Di ba magkasama tayo? Oh my. So, makikita nyo na lang po ako. I think sa mga videos na lang. So, ito nga yung binudbud na tapa. Kanin. More eggs to come. Calamares, lumpia. Sakang lugar naman ako kukain. Budburan o sprinkle ang pinanggalingan ng Budbud Meals.
Dito sa Rizal, sikat itong fried rice dish na binudburan ng toppings. Wala 150 pesos lang ang presyo nito at may 4 na klase ng ulam ng kasama. Sulit! Group of 4, swak sa inyo ang Project Budbud. 850 pesos lang, may 4 na kanina. At 6 na klase ng ulam. Pwede! At kung bitbit nyo ang buong pamilya, pwede kayong mamili sa Fiesta Bilao, Inihaw Fiesta, at Seafood Fiesta. Kada bilao, kasya na sa 10. Kaya sa lahat ng trip na dalhin yung family nila dito, friends, lalo na yung mga nagmumotor kagaya namin ng jowa ko. Mahilig kami pag, sige tara, rides tayo, ganyan. So madali lang po itong puntahan. Gamot! Magic! Oh no! So grabe pala yung challenge dito sa Biyahe ng Drew. Yung kaninang challenge, tagang ginamitan ko ng utak. Kasi ako yung coach. Kailangan ng physical na pangangatawan. So ngayon naman, itong challenge na ito, ay sa tiyan naman. Pababa na yung kinain mo dito. Hindi ko na alam kung ano kakainin ko. Baliw na baliw na. Sarap. Nakabalik ako budget meal to. Kain ka lang dyan, Kiray. Babalikan ko lang ang bayuko ng daraitan. Parang kumakain ka lang ng mushroom. Alam mo kung kumakain ka ng clams ko minsan, tapos sa dulo may aftertaste siya na kuminsan hindi pleasant. Ito is just a bit chewy. Parang siyang mushroom nga. Or medyo mushroom squid. Parang nasa gitna. Parang yun yung texture niya. Pag dumaan kayo dito sa Daraitan, why not try their delicacy? Have your sense of adventure ready and your palate too. Kung ang Daraitan, ipinagmamalaki ang mga lokal nilang pagkain. Dito sa Masungi Geo Reserve, ang magigiting nilang mga guide ang talaga namang nagpapalalim ng pagbisita namin. Isa na riyan si June Viado. Mapansin mo lang yung kalagahan ng isang bulubundukin natin kapag tag-ulan. Tama po. Kasi nandiyan na yung mga baha. Kung ngayon tayo magtatanim ng puno, syempre hindi natin naabutin ang pagtanda nito. Maring wala na tayo sa mundo. Yung susunod na henerasyon, iyon ang makikinabang nito. Aaminin ko sa inyo, dati akong illegal logging o illegal na pagpuputol ng puno. Natuto rin ako mag-uling dati. Kasama ako ng tatay ko nung elementarya. Hanggang sa kunin kami ng Masungi at yung Masungi ang nagbago sa buhay na. Kahit ako, hindi ko sinisisi yung tatay kung bakit tinuruan ako mag-uling ng aking bata pa. Kasi kung may matinong hanap buhay ang aking tatay, siguro naman hindi niya pamamana sa akin yung ganung bagay. Kahit ilang taon na ako dito sa Masungi, hindi ko pa kayang tumpasan yung mga naputol kong puno sa mga tanim ko dati. At least masasabi namin sa sarili namin na hindi na kami kalaban ng kalikasan ngayon. Pagkos kakampi na kami. Saludo kami sa iyo, June, at ang mga kasamahan mong nangangalaga ng ating kalikasan. Nature experience para sa buong pamilya, meron yan sa Baras Rizal. Sa mini zoo po, pwede nilang pakainin ng ducks, geese, and other birds. Especially po sa mga family with kids. For the ranch naman po, pwede po silang mag-cattle feeding. Magbabayad lang sila ng 100 pesos for the bottle milk. For those visitors naman or tourists namin na naghahanap ng adventure, extreme rides, pwede po nilang itry yung ATV namin, which is 1.5 naman po per hour. Siyempre, hindi magpapatalo itong si Kiray sa nature na adventure. I'm sorry. Ang hirap pala maging prinsesa. Kami na nating nilantakan dito sa Rizal. Pero kung kakaibang food trip naman ang gusto nyong masubukan, dito niya matitikman. Warm up muna sa kilala nating suman sa ladik. Isunod nyo riyan ang turongle o turon na triangle. O ha? Kala nyo kung ano, no? May cheeseburger din, pero pizza version. Para mabusog, isabay na ang panghimagas. Mango Mambo Pizza na niluto rin sa pugon. Sasamahan nyo pa ng magandang view at mga kaibigan, solved na yan!
dyan sa susunod namin pupuntahan. Ang baka po na matatagpuan niyo po dito sa aming farm ay mula sa New Zealand na iba sa ibang ordinaryong baka na makikita dito sa Pilipinas. Itong klase ng mga baka na ito ay makukuhanan ng mga gatas na pwede naming gawing produkto. Ang entrance fee dito sa amin ay 350 sa adult, sa bata po is 150, and then pag senior naman po ay may less na 20% discount. Mayroon din po kaming ino-offer na cow feeding and milk feeding sa halagang 150 pesos only. Meron din po kaming store kung saan pwede po kayong bumili ng mga milk products namin. O di ba? Kumpleto hanggang pasulubong na. Ikaw, Kiray, kamusta ang huling hirit ng adventure mo sa Rizal? Kaya pa. Ito na ang biyahe ni Drew. Di ba? Swak na premyo yan pagkatapos ng buong araw. Actually excited no. Pinagpaplanuhan na namin kung kailan kami babalik dito, o diba? Yan na, medyo may naririnig akong ano doon ah. Agos. Parang malakas. Traffic na po. May buhawi! May buhawi! Hoy, may buhawi! Ay, wait lang! Ito na! Ito na! Ay, may bato! Kaya po yung pet ko. Tamaan yung puwet ko eh. Masaya ka naman, Laki ng bato masaya. eh. Sariwan. Sobrang hilig ko sa tubig. And dun sa bandang gitna, bumilis. Saya. Saka parang kwentuhan lang kami. Kwentuhan kami nila kuya, nila tatay. And wala, ang saya lang. Sabi ko nga kay tatay kanina sa GoPro, from being a fan, ngayon nandito na ako. So ang sarap lang sa feeling na lahat ng pinapanood ko noon, nasusubukan ko na ngayon. And lahat ng mga sinasabi ko noon pag pinapanood ko sa TV na parang, meron palang ganyan. Ngayon nasasabi ko na, meron palang ganito. Kaya solid the best. Talagang pasok ang Rizal sa usapang adventure, no? Kahit anong trip niyong gawin at kainin, siguradong may swak na para sa inyo. Kaya ano pang hinihintay niyo, Beros? Planuhin na yan. I-challenge ang sarili para sa mas masayang biyahe.